Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, March 26, 2025 at medyo mahina pa rin yung market natin. So nag-gain naman siya at nag-Dow G yung kandila natin ngayon. Pero yung net foreign sell ang laki. So wala na yata yung binibilang natin na ilan ba, 1 billion, more than 1 billion kahapon. Ayan. So totally nakalabas na ulit yata yung mga foreigners dito sa market natin. Kaya ayun, laglagan na naman yung mga big caps na stocks natin. So nakikita ko dito si BDO nag-drop ng 1.86%, si URC minus 3.6, si SM minus 1.07, SMPH minus 3.85, and then JTCAP minus 3%. Ayan. So, mukhang long term na naman yung galawan dito sa mga blue chip na stocks natin. And then, syempre, yung mga pag-uusapan natin, medyo marami pa rin yung laglag. So, marami pa rin yung bumababa dito sa mga stocks natin. Ba't kaya? So, dahil maganda na yung galaw ng US market siguro. Kasi kagabi, okay ulit yung galawan nila. So, verde na naman yung mga indices ng US markets natin. So, naganda or pwede rin, naganda sila sa pero matagal pa April 2 na ayun yung mga tariff sa Mexico, Canada at saka bandang China. So sa Philippines wala naman ako iba makitang balita na pwedeng makaapekto ng sentiment ng ating mga stocks. So mukhang for the coming few days either mining stocks na naman siguro or mga small caps yung pag-uusapan natin. At kahit dito sa mga small caps, medyo mahirap din yung yung galawan nila. Okay, so anyway, pag-usapan na lang po natin kung ano yung mga galawan dito sa mga trending stocks na nandito sa listahan natin. Okay, so nanguna sa listahan natin si Converge. Nag-up siya ng, buti pa to si Converge, nag-up siya ng 2.98%. So, dinidiretso ni Converge yung breakout niya last time dun sa kanyang mga candle. So, meron din siya, okay, net foreign sell din. Negative 8.07 million net foreign sell. So, umakyat siya pero net foreign sell. Ayan. So, ingat na lang siguro tayo. Tapos si Bloomberry, ayan. So, lumalabas yung weakness sa mga stocks, yung mga stocks natin na nasa ilalim nag-breakdown na naman. So, Bloomberry, nag-breakdown na 6.69%. Ayan, mukhang matagal-tagal yung rebound natin pag ganito. So, meron siyang net foreign sell to, 39.22 million net foreign sell si Bloom natin. Mahina pa rin. And then si SPNEC, so nasama sa listahan pero hindi natuloy yung breakout at buhusan yung nangyari sa kanya kanina. So medyo malakas pala yung drop nito. Nag-drop siya ng negative 7.32%. So hindi ko nakita kung biglang drop to sa pre-close. Kasi yung nangyari naman, nag-drop siya, ang umakyat naman si Meralco. So di ba meron silang ipapasok na dito kay SPNEC natin. Pero baliktad, no? Si Meralco yung kumita, siguro. So, siya yung umakyat yung price action. Breakout si Meralco natin. And then, biglang lumagapak na malakas itong si SPNEC. Pero meron siya net foreign buy, 11.26 million net foreign buy. Tapos si PhilWeb, nag-bounce kaninang umaga. Akala ko okay na to eh. Nagkabusan pala nung closing ng market natin o bago mag-pre-close yung market natin. So nag-up na lang siya ng 0.85%. Pero for the day, nakita ko umakyat tong si PhilWeb natin ng more than 10% to eh. So parang nangyari yung mga naiwan sa taas, lumabas pa rin na lumabas. Ayan. So mahina talaga tong si PhilWeb natin. Tapos sa mining, ito yung mga umakyat. Si APX natin nag-up siya ng 1.02%. Maliit lang naman. And very bad din, no? 234.27 million net foreign sell. Ayan, walang tigil yung mga foreigners natin. Tapos si PX, buti pa si PX, meron siyang 12 billion net foreign buy, no? Tapos nag-up siya ng 4.26%. Okay? So, duguan na naman yung mga alaga natin. So, disclaimer guys, yung mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review po is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market and due diligence na lang po. Okay? Follow mo ako dito sa ating Palavi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka or kung gusto mo join ka dito sa trading community natin. Mukhang bababa na naman yung views natin ito. Okay. So check mo lang po kung nakasubscribe ka yung ating mga trending stocks review, mga company reviews. Ongoing pa rin si Topline. So check nyo na lang yung video natin dyan.
Profit or loss, mga sample trades, basic indicators, technical analysis, and yung mga basic learnings natin dito sa market. And then follow mo din ako dito sa ating crypto. Buti pa si crypto, no? Medyo gumagalaw. Palawi Trader, crypto ko tao para sa mga play to earn games natin, coins, cryptos. So check mo lang po yan yung post natin. Social media, follow mo ako dito sa ating Facebook account na Palawi Trader or dito sa Facebook page para sa mga post natin. Bodega Peak, yung mga local market na learnings natin last time, learnings. Kasi hindi tayo masyadong active dito sa website natin. Tapos dito sa Twitter, wala din ako masyadong nakita na ano eh, na good news or big news dito sa market natin. Okay, so ito yung summary ni Philippine Stock Exchange natin. At kinawawa na naman tayo. Meron siyang 1.0 billion net foreign sell. Kanino stocks kaya yan? So property malamang kasi nag-drop siya ng negative 2.13%. So the rest pala maganda lahat to. So property lang pala yung nagpa-drop dito sa market natin. Kawawa ng properties natin yan. Isang taon na yata drop ng mga to. So panalo dito is si services 1.7%. Si Meralco siguro yan, no? And then si mining and oil natin is nag-up din siya ng 1.42%. Okay? So bubuhay na naman yung mga minero natin dito. Foreign funds sold, BDO, Security Bank, ASEN, AP, FPH, SCC, CNPF, DNL, EMI, ACAGI, ATNB, Costco, Ali, A-REITs, PhilREIT, MEG, Robinson, Telconverge, at saka si Cebu Pacific. Ayan. So ongoing yung until March 31. IPO ni Topline. Hopefully ito kasi magaan naman siya pasukin ng mga traders natin. No? Para meron naman tayo makita maganda na galawan. So foreign funds bought, BPI, China Bank, MFC, SLF, Alter, CREC, Meralco, FCG, Keeper, CIC, Awites, DMC, at saka si Globe. Okay. So, ano ba balita na? Wala eh. So, wala tayong makitang big news. Okay. So, dinali na naman tayo ni Bloomberry. Negative 6.69%. So, wala pa yung bounce niya last time. Nag-reverse naman siya and then nag-breakdown pa sa support level. So, nanganganib din yung mga properties. SMPH, negative 3.85%. URC, minus 3.6%. JT Cap, minus 3%. Ang lalaki na naman ng drop. Tapos sa medyo bumawi si Pure Gold. Oh. Ito pala sa services, no? Si Pure Gold natin, 6.46%. Si Meralco, 4.38%. Converge, 2.98%. ICT, 2.97%. Marami din pala umakyat. Mga banks yung karamihan sa kanya. Pati si GGSO, kailan maliit lang, 0.49%. So, dinali tayo ni Bloom, SMPH, URC, at saka ni JT Cap, yung mga big caps na stocks naman natin. So, kanina, minomonitor ko na lang yung galawan ng yung mga stocks natin dito. So, malakas talaga yung sell-off ng ating market. So, Shell Pilipinas, net income 1.3 billion. Nung alas 12, mas marami pa naman yung Verde. Ayan, si URC pa rin nangunguna kanina. All-HC announced that it expanded its portfolio with the acquisition of 2 logistic parks. JTCA post-consolidated net income. Siya ba yung nag-drop dito? Bakit siya bigla nag-drop? So, si JTCA pa yan. So, 0.4 lang naman. APBI, kumita siya. 12% year over year. CISO yung galawan natin. No? Ito, kukunti yung green, tapos dumami yung green. Tapos yun nga, bumagsak yung net foreign sell natin sa kanya. Ayan. So, Monde, yung mga nangunguna kanina umaga sa sell-off natin. So, Converge, ayan, may Starlink na. Ayan, may partner. Ito pala catalyst natin eh. So, may tandem si Starlink at saka si Converge. Ayan, hopefully. Kaya siguro nag-breakout siya last time. Converge partnered with Starlink to offer high speed up to 200 Mbps. Low latency broadband services in underserved and remote areas. Okay, so may partner na. Hindi masyadong na-hype na si Starlink, no? Dati, sino ba yung stocks natin? 10 stocks na nililink. Jollibee Foods has become the first Philippine corporate issuer in 2025. PINMA reduced its plan 1.6 billion. Investment in property to 1.25 billion. Bank of the Philippine Islands, okay, so maganda yung ratings niya.
APX, PX, at saka Sigma. Sigma nakikita ko din gumagalaw kanina. Shares of, okay, Asian copper producers increase after Bloomberg reported the US tariffs on copper imports could come within weeks. Ayan. So, mga, mukhang minero talaga yung ano, gagalaw na naman for the coming few days. So, copper naman. Last time, gold. And then ngayon is copper naman yung pinag-usapan. So, stock record niya, si CREAT. Wow, mataas din pala yung dividends niya. Nasa 6.4%. Robinson Land, so last quarter, negative 0.3% siya, Q4. Pero sa, ano niya, nag-up naman siya, 9.5%. Okay? So, Crete, backed by Billionaire Ed Saavedra, declared its highest annual dividend since going public. Okay? Share buyback, SM Cebu Ali, hindi nakakatulong kay Ali. Yung share buyback natin, parang baliwala. Converge will resell Starlink satellites. Jollibee prepares US dollar senior unsecured guaranteed notes. Shell PH announced to enhance investors' return sa sales by 4 to 5% annually. Parang balit pa sa dividend sa DMCI. Declares special cash dividend. Lumabas na rin pala yung ano, dividendo kahapon ba to? O kanina? Nitong CDMC natin. Magkano kaya yan? Okay, tapos ayan yung copper products natin. Corporate news. Meron ba tayong big news? JV Cap reported net income of 28.8 billion. Laki. Security Bank declared cash dividend of 1.5 pesos. Ayan, may dips. All HC, Ayala Land Logistics acquired two logistic parks. DMCI declared 0.35 regular cash dividend. Megawide declared cash dividend of, ayan, puro mga dips na. 1.32 per share. CREAT, cash dividend ulit. By bond, posted a high consolidated net income, 20%. Ayan, 20% higher than prior year by Bond Corporation, BPT. ASEN signed subscription contract with ASEN PSI for 7.5K common share and 67,500 redeemable preferred shares. Okay. Wala din big news sa ano sa market natin. Puro dividends lang. So Dennis Oy, okay, so yun pa rin yung ating Starlink, SCC, okay, profits down. Converge subscriber growth. Ang daming good news pala ni ano. Converge natin kanina. Tapos verde ulit yung US market. Ewan ko lang mamaya kasi red yung mga nakikita natin, no? Pero sa Bitcoin, medyo marangkada siya kasi si Shiba at saka si Dodge nag-up na naman ng halos 10%. Okay? S&P, kagabi, malakas. Okay? Okay, so yun lang yung mga na-post natin. Wala din, no? Wala din ako makita na ano, magpapanegative sa news sa market natin. Ayaw lang talaga. So, pangit na naman ang market natin nito. Puro penny stocks na naman siguro pag-uusapan nga natin. Lalo na Thursday, Friday na naman, di ba? Tapos, okay. Siguro nga, pansin nyo, pagdating pala ng April, nakakalimutan ko din. Pagdating ng April, Holy Week, so medyo marami yung holidays. So, kaya lumalabas normally pag April yung mga investors sa market. So, kasama din yun. Kasama din yun. Plus yung siguro negative sentiment sa overall sa market natin. Okay? So, yun, malamang normally around April nag-drop si Philippine Stock Exchange. Ayan. So, yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide, sali lang po kayo dito. So, check mo na po yan. So, tingin tayo dito sa galaw ng market. Baka nga, mag-sideways tayo until early next week, pagdating ng Holy Week natin. So, kaya siguro mahina. Ayan. So, last year, mahina din yung April eh. Tingnan natin na. Hanapin natin yung April na time frame. Meron ba tayo dito? November 21. Nasaan ang April natin? So, June, July, March. Ayan mahina din siya. Pagdating ng April, May. Actually, yung naging drop natin last 2023. Noong 2024, nag-drop din tayo ng April. Ayan. So, kasama yung season, no? March, April. Ayan, no? Pagdating ng April, nag-slide ng konti si PSC. Okay. So, yun na rin siguro yung pinaka, natin, sentiment sa global market. Okay. So, although lumalaban yung kandila natin, Dow G ulit, at actually green ngayon Dow G niya, pero ito, medyo dismayado tayo sa net foreign sale kasi naman siya, negative 1.0 billion. So, yung binibilang ko, naubos na ng naubos
yung ating foreign buying sa market. So 6166 yung galaw natin. Okay, so medyo mahina nga siguro tayo for the coming week kasi whole week nga po. Ayan. So medyo nasa bear side pa rin yung RSI natin, nasa around RSI 46 na lang siya, and then nagko-correct na rin. Nag-start na mag-correct yung MACD formation natin. Nako. So pangit na naman yata yung okay, penny stocks nga malamang yung galaw natin. Okay. So tingin tayo dito sa mga mga movers. Ang lalaki ng ginalaw si ano to, 'di ba? Certec. Pero ang lit naman ng volume niya. So hindi rin natin alam kung consistent yan. Later on, ayan, 42% pa siya. Okay, so yung may volume na lang, sino ba? CMA. Ayan, so tumuloy-tuloy na yung mga penny stocks natin. Nabuhay ulit si MA. Okay, so pabilisan na lang ulit. Pure Gold 6.46. Bigla na buhay. Ano ba good news? Baka magdi-declare to ng dividendo. Tapos si RCI, okay, walang volume. Meralco, ayan, breakout si Meralco natin, si PX, halos mag-breakout ulit. 4.26%. PNB, ito pala, may high flyer tayo dito. 4.13%. Sino pa? BLL, ayan, pangalawang araw ni BLL. Nag-breakout nung kahapon. Converge, continuous yung breakout, 2.98. FCG, nagsiso lang, 2.67%. Macro Asia, nasa ilalim pa rin, 2.38%. Okay? So the rest mga 1% na lang siya. So losers, but si MAH nag-drop ng 9%. Nagsasabay yan eh. ABA, nako, si ABA natin, no? Puro breakdown na naman. ABA, 8%, SPNEC. Ang laki ng kanila, 7.32%. PHR, minus 7 din. Papaalam na yata yung mga stocks natin. Ha? Bloomberry, minus 6.9%. BREIT. O, biglang nag-drop si BREIT natin. Ha? Yari dito. Minus 5.26%. Meron lumabas na investor. 10 million yung net foreign sale niya. Okay, so SMPH 3%. Yung mga pickups. URC minus 3%. Ayan, konting ingat tayo sa upcoming holidays pala ng markets po natin. Okay? So, timeline na naman na review natin pag ganito. Okay. So, silip tayo ng konti dito sa US market. Mukhang correction sila mamaya. Iniisip ko kasi nung nakaraan, di ba, na review natin. Nagkaroon kasi tayo ng inverse correlation dito sa US kapag bumabagsak sila, umakyat tayo, di ba? Ano pala yung preparation nila para sa exit nila sa Holy Week. So negative 0.09% sa S&P futures, Dow futures negative 0.05, and then Nasdaq is negative 0.16%. So dito sa European stocks, drop din siya, and merong red dito sa Asian markets pero majority is umakyat yung galaw natin. Okay, so lakas ng bounce ngayon Indonesia, umabot siya ng 3.8%. Okay? So dito naman sa crypto, mukhang gagalaw mamaya yung cryptos natin. Nag-88K si Bitcoin. So, okay. So hindi masyadong gumalaw yung iba. No? Ethereum, 2K, XRP, 2.45, and then BNB 632. Pero ito nga si Dodge, ayan, 9.86%. At saka si Shiba, o panahon yata ng memes ngayong araw na to. Nag-up siya ng laki 14.23%. So ang dami na rin binigay ng mga to, no? Kung bounce trade lang yung target mo dito sa mga cryptos natin. Okay. So balik ulit tayo dito. Pag-usapan natin yung matamlay ng mga trending stocks natin. Okay, so unahin natin si Converge. Dito muna tayo sa Good Vibes kahit pa paano. So nagkaroon siya ng breakout ulit. So another breakout after mag-pause yung candle natin sa kanya. So nagkaroon na siya ng siguro stronger support na tong 18 pesos, and on the way tayo doon sa 20 pesos. No? Pinaka-psychological resistance or ilan ba? Tama-tama. 20 pesos. Ayan. So siguro sa dami ng good news na nilalabas si Converge, maganda yung earnings. Meron siyang project with Starlink, tapos meron siyang volume, at meron din siyang paparating na dividendo. Magkano ba ulit to? So 2.27%. Okay? So nagugustuhan natin yung volume niya kahit na net foreign sell siya for today's trading, negative 8.07 million, and meron siyang 2.98% na another malit lang pero
parang si PNB, di ba? Hindi natin papansin yung galaw until magkaroon siya ng 4% na galaw. Tapos ngayon kapansin-pansin na siya. So wala pa naman sa overbought condition itong si Converge natin. Hopefully meron pa siyang igagalaw at yan, same lahat na indicators natin pataas. Yung price action, RSI, volume at MACD formation. Ayan. So good vibes tayo dito. Buti naman kahit pa paano may nagbe-breakout sa mga stocks natin. Next, Bloomberry. Ayan. So yung mga pabagsak na pag-uusapan natin. So talagang mahina, no? So nag-breakdown pa kasi si Bloom sa ano eh. Okay, parang trap tuloy yung ano, yung mga galaw natin sa kanya. So nag-breakdown pa siya. And then, on the way na siya ulit dito sa 3 pesos. May matalo pa sa pandemic yung ano, yung galaw natin sa kanya. So, meron siyang maliit na support dito sa 2.89. So, yan na lang. Abangan ko dito kung saan hopefully magkaroon siya ng doji formation. Grabe yung drop niya, no? So, siguro sumusunod na rin siya dahil sa ano, ayun, no, negative 72% yung earnings niya. Pero kung titignan mo, ang earnings pa rin naman niya, 2.58 billion, di ba? So, laki pa rin naman. Kaso, mas mababa siya previously. Ayan. So, anyway. So, may review na tayo dito last time sa kanya. So, double check mo na lang. Balik ulit tayo dito sa bear side. So, bearish ulit tayo. So, on the way tayo dito sa 2.8 support level. So, medyo mahirap sumalo ng ano ng falling knife. Kahit na nag-breakout na siya eh. Nag-breakout na yung trend niya. Tapos, tinapon pa rin siya. So, wala kasing okay. And then, napansin mo din naman, wala pa rin kasi masyadong foreign buy. So, negative 39.22 million. Net foreign sell and negative, ang laki, negative 6.69%. So, battered yung mga stocks natin. And then, isa pa ulit na battered stock, SPNEC. Nangyari dito? Sa closing lang ba to o dahan-dahan to? Tingnan natin sa 5-minute chart. Okay, so dinahan-dahan siya, no? Pero malalakas yung ano, yung bigwas ng price action niya. So laki naman ang kandila niya. Parang ito dati, oh. Bago siya magkaroon ng downtrend na yun. So medyo broken na yung ano, yung pinag-usapan natin ng mga support at talaga na nag-resist. So talagang ano, beware na lang pag meron tayong mga inverted doji sa uptrend na channel natin. So dahil dyan, ang pinaka-support ulit natin sa kanya is MA 100. Huwag sana maging masyadong negative siya for the coming few days kasi Thursday, Friday, tapos mga Holy Week na naman na bakasyon natin, di ba? So, biglang, may news kaya to biglang tinapon, no? Pero meron sumalo sa kanya, 11.26 million net foreign buy. So, negative 7.32%. Ayan, yun lang naman. Nagpalitan lang sila ni Meralco kasi, di ba, ang sabi nga, yung MGen branch nito, magpupunta sa renewable energy kay Terra Solar natin. Pero hindi naman naka-good news para kay ano, SPNEC natin. Okay? So, meron lumabas siguro na local na kasi sinalo ng foreigners and medyo malalakas yung ano, yung drop niya. Okay? So, tingnan natin. Hopefully mag-Dow siya kagaya ng ginawa ni PhilWeb para magkaroon siya ng bounce. Kaya lang si PhilWeb na nasundan din ng ano eh, ng inverted Dow G. Okay. So next, ganyan na lang muna, 1.12 saka 1.29. So, tignan natin bukas kung ano to. Meron siyang epekto. Ayan. So, kasi net form by. O baka yan na yun, mga injection ni, ano, ni MGen. Okay, next. PhilWeb. Okay, so mukhang pangit na si PhilWeb ah. So, anong nangyari kay Ara? Saglit. Minsan nagsasabay ito eh. Ayan, pangit pa rin si Ara natin. Okay, so nauntog siya. Ay, ito ba yung ano, binuhusan? Okay, binuhusan siya. Oh. Pagdating ng bago mag pre-close talaga 2:30 meron biglang gustong lumabas sa kanya. So 499K net foreign buy and up pa rin naman siya 0.85 ka lang. Bear market, bear candle so hindi na siya nag-fill the gap o halos mag-fill the gap lang siya. So ngayon dahil medyo malakas yung pagka-bearish niya, baka retest tayo dito sa ano, support. So support plus resistance last time sa 2.14 so magiging support ulit natin yan. So hopefully Doji ulit para ma-reverse yung ano, yung mga Doji natin. Pero pag long red candle ulit, ayan, alam mo na, baka tapos na yung rally ni ano ni PhilWeb natin. So walang gamit yung RSI kasi medyo malakas yung ano, yung mga big was natin sa kanya. Okay? So ganyan na lang muna. Hopefully hindi yan mabasag bukas.
tsaka sa Friday natin. Next, APX. So, parang SPNEC tuloy na isip ko kaya kay APX natin eh. So, pangalawang, okay, green naman yung close natin. So, ito na ba? Na parang nauntog pa rin siya, no? Ayan, no? So, parang ito yung gulaw natin. Hopefully, hindi peak to, no? Kasi pag magre-reverse ulit tayo dito, nasa 4.6 ulit yung pinaka-main na support natin sa kanya. Pero tingnan natin kasi nga, mining stocks, baka good vibes to for the coming few days kasi nga, di ba, yung copper prices, tariffs na naman. So baka makatulong kay kay APX natin. Ayan. So medyo overbought pa rin siya ng konti. Ito siguro expect na magde-drop talaga siya by April 3. So tama-tama sa holidays. Ayan. Hopefully hindi malakas yung drop natin dito sa kanya. Kasi parang nahirapan na siyang umakyat eh. Meron pa siyang, sino kaya to? Nagpalitan to. Negative 234.27 million net foreign sell. So meron din siyang sell signal and 1.02%. Okay, next. PX, eto, solid si PX natin. So on the way siya para mag-breakout dito sa 7.31. Ayan, magbe-breakout na siguro to si PX natin kasi ayaw niyang iwanan yung yung galaw dito sa MA9. Tapos malaki yung volume niya, 67 million, may tulak na 12.18 million sa foreigners and malakas din siya 4.26%. So hindi na ako magugulat kung bubutasin natin tong 7.31. Hopefully mabutas na bukas para masaya yung mga holders natin ng mining stocks. Ayan, so overbought pa rin yung stocks natin. Okay? So yun lang naman nakita ko kay PX. Same lang kay PX yung catalyst natin is sa pagtaas ng presyo ng mga metal products natin. Okay? So balik tayo dito. Maganda yung kandila. Parang lumalaban siya pero wala eh. So expect na lang medyo sideways siguro tayo for the coming few days muna sa market. Malay mo magkaroon ng ng rally pero very unfortunate diba pagdating ng April pala sa Holy Week. Long holidays kasi. Okay, so yun na lang muna. Expect natin sa market. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Fluffy Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mong guide. Crypto ko to. Follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak. Kaya check mo na lang Twitter and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.